one last question po. Pasok po ba si Edo kung sakali in the near future? Magiging son-in-law? Payag po ba kayo doon? Wala naman pong problema sa amin yan. Kung talagang sila ang magkaswerte ng Magkatuluyan. magkatuluyan. Wala naman pong problema sa amin. Kasi kami, kung ano yung gusto ng anak namin, doon naman po kami. Support na lang po kami sa anak namin. So, mensahe niyo po para kang Edo, kuya? Ay, kay Edo, ang naman sa kanya, kung talagang seryoso siya, ay magtiyaga lang siya. Yes. Kasi hindi pa kasi legal age si Viancy. Opo. Kasi ako noon nagtiyaga din ng ganyan kahit ilang nagtiis din ako hanggang makuha ko yung So true love waits baga, right? So ayan guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Saan man po kayo naroroon, mag-iingat po tayo palagi. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And dito po tayo muli para ituloy po yung medyo nabitin na upload ko kahapon. At hindi natin naisama doon yung interview ni Ma'am Charlotte kay Tatay Veran. And dito nga po ay marami rin tayo malalaman tungkol sa mga totoong nararamdaman ng tatay ni Viancy tungkol nga po sa pagbablog kay Viancy, and ang dami po niyang binapasalamatan, and ganoon na rin po at napag-usapan na rin dito ang tungkol po kay Edu, at talaga nga namang welcome na welcome sa pamilya ng Batalero, itong si Papa Ed. So samahan po ninyo ako guys at sama-sama nating bigyan ng reaction ito, and bago tayo tumuloy doon po ay patuloy lang po natin suportahan ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edo Vlogs, Kalingap Rab, and syempre si Ma'am Jackie po. So let's go guys, huwag na natin patagalin to. Cause I don't give a fuck what you say. At saka, si Kuya Biran, siya po yung tatay ni Viancy, mga Kalingap. Nais ko lang pong alamin, kung maaari nang magtanong, anong masasabi mo kay Viancy as your daughter? Po siya, mabait po siya. Tapos, hindi siya yung bata na pag sinabihan ay hindi na sunod kaagad sa napaalam siya pag may pupuntahan siya. Lahat na pinapaalam niya sa amin para iwas siya kasi yung magalitan Gano'n. Opo. So, sa madali... So yan guys, siguro minsan lang sumablay si Viancy dati po, at naging issue nga po yun nung paglabas nila dati. And ganun man po ang nangyari ay talagang humingi naman po ng paumanhin itong si Viancy sa kanyang mga magulang. At siya mismo po ang nag-reveal kung na mayroon silang pinuntahan. Gumimik yata po sila. Hindi ko alam yung buong kwento. Basta siya na mismo ang nag-open sa kanyang parents, dahil siguro nga ay hindi kaya ng kanyang konsensya na hindi siya nakapagsabi or nakapagpaalam. Although wala namang kalokohan na ginawa, pero kagaya nga po ng sinabi ng papa ni Viancy ngayon, na talagang nagpapaalam talaga si Viancy kapag may pupuntahan. So, natatakot na mapagalitan siguro. So, ibig sabihin talagang pinalaki siya ng matuwid. So, yun po guys, ituloy po natin. Salita, pinapakita ni Viancy yung respeto niya sa inyo. Yun. As her parents. Right. At ngayon po, ang daming nagmamahal sa kanya. Yes. Sobra-sobra. Sobrang nagpapasalamat kami sa mga nagmamahal sa kanya, pati kay Edo. At kung hindi nga kadahil. Grabe guys, At talagang hindi nakakalimutan ni Tatay Veran na pasalamatan kasama si Kalingap Edu. At syempre nga naman, ang laki nga ng naging bahagi din ni Kalingap Edu sa sa kakakilala kay Viancy. Aminado naman po sila lahat yan. Kahit si Viancy, sinasabi rin naman niya na kung hindi siya nagkaroon ng collab team, lalong-lalo na kay Kalingap Edu siya na partner po, ay talagang hindi siya sisikat or talagang hindi lalaki yung kanyang pangalan. Aminado naman po sila. Kay Edo, kay Kuya Rab, hindi sa ganito, wala kami sa ganitong sitwasyon. Correct. Yeah, that's true,
Kasi mas lalong nakilala si Beyonce Yes. sa kanyang love team. Opo, opo. Parang dun umusbong ang kanyang pangalan. And as a parent, no, di na natin maitatanong yan na proud po kayo kay Ay, Beyonce. Kasi nasabi niya kanina, siya yung breadwinner. Opo, opo. At saka Mhm. narinig din po niyo yung sagot niya. Mm. So, habang nakikinig po kayo, anong nararamdaman niyo, kuya, na Ano po? yun pala yung nararamdaman niya? Yung natuwa din ako at ganun pala ang pakiramdam niya na ganun, ganun din ang nararamdaman niya na para sa dahil naging panganay siya, ay kaya proud din ako sa kanya. Kasi na yung naiisip niya yun na ganun. Yes. Marunong siya. Yun, guys, no, sa mga hindi po nakapanood nung upload ko kahapon, bali ito kasi karugtong lang. So, sasabihin ko na lang sa mga hindi pa nakapanood sa upload kahapon na may sinabi nga po si Biancy sa interview ni Ma'am Charlotte na talagang ang focus niya is pamilya. Kumbaga, gagawin niya lahat para sa kanyang sariling pamilya. At siya na nga po yung pinaka-breadwinner po as of now. Yun. So, yun. Ang kasunod na tanong ni Ma'am Charlotte dito sa Papa ni Biancy as kung anong nararamdaman. And yun nga po sinabi ni Tatay Veran na proud siya kay Biancy. Siyempre. Sa mga kapatid niya, sa amin, sa pamilya niya. Kayo yung niya, main priority. Yun. Sabi nga niya, kahit daw napapagod na siya kung minsan, ay patuloy pa rin siyang lumalaban dahil para sa kanyang pamilya. And napakaswerte niyo po. Kaya nga po. Totoo po yan, napakaswerte ng mga magulang ni Biancy dahil sa edad pa lang po niya, no, na kaka-17 pa lang niya, kamakailan lang, ay talagang nakafocus na siya sa pagtulong sa kanyang pamilya. Ibig sabihin po guys, napakabata niya para mag-isip ng ganyan. So, napakaswerte talaga ng mga magulang niya kasi maagang nag-mature yung kaisipan po ni Biancy and napag-usapan na rin po natin yan kahapon at nasabi ko nga po na karamihan sa mga panganay na babae talagang yung mas responsible kaysa sa amin ng mga lalaki. Meron din sa mga lalaki pero mas nakakahigit po talaga ang panganay na babae, panganay na anak na babae na mas responsable sa pagtulong sa kanilang pamilya. Aminin po natin yan, guys. Napakaswerte niyo kasi naging anak niyo po si Beyonce. Right? At kung mas lalong uusbong yung career niya, kuya, anong maipapayo niyo sa kanya? Kasi may mga ganyan may mga ganyang anak, Opo. di maiiwasan yan, Opo. no? Ang sabi ko lang po sa kanya, kung ano yung kinalakihan niya, ganun pa din siya, huwag siyang magbabago. Huwag siyang yung magiging, porque medyo malayo na yung narating niya, ay magbabago na yung pakikisama niya sa mga tao, Yes. na parang nasa pinakamataas na siyang hindi siya ganun. Huwag siyang magagawa ng ganun. Kung ano yung So yun guys, no, ikumpara na lang natin sa mga artista na di ba, napapanood po natin. Kadalasan yung mga biglang sumikat na mga artista ay kadalasan sa dulo napapariwara at biglang bumabagsak sa kanilang biglang naghihirap din gawa ng hindi nila kayang i-control yung kanilang biglang kasikatan, biglang dumami yung kanilang pera. So, nangyari po, kung ano-ano na mga pinaggagawa sa buhay. Kumbaga, bisyo dito, bisyo doon, kung ano-ano na mga maling gawain ang kanilang mga pinapasok. So, ang pinakadulo talaga, nawawala rin sila kaagad. And sabihin na natin, guys, aminin po natin, sikat na rin si Biancy dito sa Kalingap po, And knowing Kalingap is international din po ang mga, ang mga followers, ang mga sumusubaybay sa Kalingap po. Aminin po natin yan, buong mundo. So yun guys, so sikat na rin talaga ang si Biancy at ang EDC at sa lahat din po ng mga ibang mga love teams talagang sumikat na. At ang kagandahan talaga, alam din po natin yan, nakikita natin, napapanood natin sa lahat ng mga vlogs regarding sa EDC po, na talagang palaging nakasayad pa rin sa lupa ang mga paa ni Biancy. Tingnan nyo guys, at hindi lang po si Biancy, pati yung pamilya niya. Look
tingnan niyo po yung damit ngayon ni Tatay Veran. May pambili naman po sila guys, pero nananatiling ganun pa rin sila. Ganun pa rin kababa yung kanilang kalooban po, ano. Hindi sila yung kagaya nga po nung nasabi ko kanina na bigla na lang nagbago nung makahawak na ng pera at kasikatan. So, yun ang talagang binahal na rin po nating lahat. Mga sumusubaybay kay Biancy po, ano. Kaya patuloy na nakakaranas po sila, yung pamilya niya, ng siksik-liglig kung tawagin ng mga blessings. Ang ganda guys, di ba? Kinalakihan niya, ganun pa din siya dapat. Yun. Like, always stay Opo, humble. opo. Totoo yan. And kasi kadalasan yun yung nangyayari sa mga anak eh. Siya po. And then di na nakikinig sa mga magulang. Tapos yung parang kala mo ay marunong na siya. Hindi, Alam na ang lahat. wala na siyang pakialam kasi malaki na ako. Yeah. Ganyan. Guys, alam ko nakaka-relate din kayo dito. Ano? Ay, pagpalagyan na lang po natin kung may mga kaibigan po tayo na mga ka-level lang po natin before nung mga nakaraang panahon. And then bigla po siyang nagkaroon ng magandang trabaho or kumita na ng mas malaki. Yung kadalasan po dyan guys, nag-iiba po yung ugali. Kung dati tahimik siya, nagiging kumbaga bangkero o kaya siya na yung madaldal, maraming kwento, and pakiramdam po nila ay sila na yung pinaka-the best at pinaka-matalino at sa lahat ng ganun po yung nangyayari. So, ang nangyayari naman sa atin na mga napag-iwanan, nakikinig na lang tayo. Although, di ba guys, naka-experience na ba kayo or nakaka-relate ba kayo sa mga ganung sitwasyon? Ako meron eh. Malaki na ako, malaki na ang sinasahod ko. Opo, hindi ko na kailangan magulang. Ganun. Yan. So, ayun po, no. So, yun lang po ang tanging hiling ni Kuya sa kanyang anak na si Biancy. Kasi hindi natin masasabi yan. Opo. Hindi natin alam kung ano yung magiging takbo ng buhay niya. At kahit papano, ang video na ito, ay siyang parang magpapatunay na parang pinapaalahanan mo bilang isang ama si Biancy Opo. sa kung ano man ang mangyayari sa hinaharap. Yun po. So, ayun kuya, Good. hindi talaga makakaligtaan kasi hindi naman natin mapiplease lahat ng tao. At batid niyo naman po na may mga ilan ding mga tao na nagbibigay ng negatibong komento sa inyong anak. Ano pong masasabi mo doon? Ay, para sa akin lang po ay ang ano ko lang doon, wag naman sana nilang yung masyadong yung anak ko at hindi naman nila kilalang masyado yan. Kaya papanood lang naman nila. Kasi yan, pinalaki namin yan ng nasa tamang ang ugali ng anak namin. Hindi namin yan tinuturoan na yung maging isang swail na anak. Kaya sabi ko sa kanya, kahit na may nagbabasa kanya na na hindi maganda, hayaan niya na lang. At least hindi naman siya ganun. Ikaw naman ang nakakaalam kung ano tama o mali. Yun. Pero hindi makakaligtaan na masakit. And syempre guys po, lagi po nating tatandaan na si Jesus Christ ay puro kabutihan ang kanyang mga ginagawa. Pero ang dami pa rin tumutuligsa at nambabash sa kanya nung kanyang kapanahunan po. How much more guys kung sa ating mga ordinaryong tao lang. So yun na lang po ang itanim natin sa isip natin na ang mga bashers nandyan lang. Hindi mo talaga mapiplease ang lahat po ng mga tao po na hangaan ka, kilalanin ka, or sabihin na natin na hindi ka kukontrahin kasi marami pong dahilan yan eh. It's either may tinatamaan yung kanilang ego or yung kanilang meron silang kagustuhan na hindi natupad, tapos ikaw yung nakikita nila na nakatupad sa kanilang kagustuhan sa madaling paraan. Although sabihin na rin madali kasi nagawa mo yon dahil deserving ka talaga. So yun, ang pinaka nun is may kasamang inggit. So hindi maiiwasan talaga na sisiraan ka guys.
pagpalagay na rin natin sina Kalinga Prab, sina Kuya Val, sina Ate Edna, at iba pa na mga kilalang tao din sa Pilipinas na nag-charity. Walang ginawa kundi tumulong, magbigay ng ayuda. Pero marami pa rin tumutuligsa. So yun, siguro naiintindihan po ni Biancy yun. Kaya nasabi niya dati na okay lang yun. Hindi niya pinapatulan kasi nga hindi naman kilala ng mga tao na yun yung totoong pagkatao ni Biancy. Kaya okay lang. So yun guys, although masakit din naman talaga sa mga magulang yan, no? Na makita or maramdaman na yung mga anak po nila ay binabash. Pero yun na nga, kagaya ng sinabi ko, isipin na lang po natin, si Jesus Christ, may mga bashers din before. Para Opo. sa bilang isang ama, Ay, right? opo. Bilang Oo. isang magulang. Totoo po Ang talaga unang-una yan. pong masasaktan yan mga kalingap ay yung magulang po. Yung mga magulang po ni Totoo Biancy. yun. So ayun po no, yun po yung sinabi ko kanina. Dahan-dahan po tayo sa pagkokomento lalo na pag negatibo na po no. Kasi totoo, hindi mo po kilala si Beyonce. Yung nakikita mo lang on screen lang po. Hindi niyo po alam kung ano yung buhay nila behind the screen. Kahit na inaano sa video yung takbo ng buhay nila, hindi pa po sapat yun para manghusga po kayo ng isang tao. Ang tama po si Kuya, siya lang ang nakakaalam sa ugali ng kanyang anak. Walang iba kundi yung mga magulang lang po. So ayun lang, paalala lang po no, hindi lang sa lahat ng mga magulang kasi hindi pa po ako magulang, but I know the feeling. Kasi yung una po talagang masasaktan dito, yung mga parents po natin. So again, be considerate and be mindful po every time you are commenting, especially kung mga negatibo na po, no? So ayun po kuya, maraming salamat. Kasi nagpakatotoo po kayo. Sinabi niyo po yung totoo niyong nararamdaman patungkol sa mga ganitong issue. At ngayon po, I just want to congratulate you kasi magkakaroon na po kayo ng isang malaki at bagong bahay. Yes. Na nga Ano po, po excited kami. na po ba Opo. kayo? Laking pasalamat nga namin po sa mga nagtulong-tulong ng mga sponsor ni Biancy. Mm-mm. Lalo na din kila Kuya Bal, kay Kuya Ram. Kasi kung hindi naman galing sa kanila, hindi nagdaan sa kanya si Biancy, kung hindi nila natagpuan, hindi, wala din sana yan. Ganyan, hindi. Perfect. Well said, Tatay Veran. Tama po yan sinabi nyo na kung hindi po dumaan sa Kalingap si Biancy ay hindi siya makikilala ng sponsor. So number one po talaga na pinapasalamatan palagi dyan sa pag-asenso ni Biancy is yung team po ng Kalingap. Si Kuya Val, si Ate Edna, Kalingap Prab. Yan po, dahil kung hindi nakapasok sa Kalingap si Biancy, malamang nananatili pa rin sa ganoong lumang sitwasyon niya. So yun guys, tama si tatay. Sponsor yung anak namin. Sila yung instrumento. Opo. Sila yung naging tulay or daan Opo. para magbago yung takbo ng buhay niyo, kuya, right? Ang ganda po. Tinawag nga nila yung mansion. Ang ganda talaga. Pati ako excited na din po ako. Hindi nga po yan namin inaasahan na ganun ang mangyayaring ganun, makakaroon kami ng bahay na ganun. Na kasi kung kami lang hindi namin kaya yan. Tama na kami yung mga tama. Simple lang. Opo. Yun na nga guys, no, natatandaan pa naman natin lahat siguro na ang kagustuhan lang naman ni Biancy before is malayo sila dyan sa lugar na yan kasi sadyang napakadelikado nga po kapag lumalaki ang tubig or bumabagyo dahil halos dinidilaan na po yung bahay nila ng alon kapag lumalaki po yung tubig. Yun lang po yung kanilang tayong hiling before. Kaya lang nakita ng mga nakita ng mga sponsors yung kabutihang asal po ni Biancy. Kaya ayan na, and the rest is history. Alam na po natin lahat. So, ayun, nakakatuwa kasi galing na po kami mismo kay kuya na he's so proud and masaya din po siya kasi magkakaroon na sila ng isang magandang bahay. So, ayun po, anong masasabi mo sa mga sa mga viewers at sa mga sumusuporta kay Beyonce? Last message niyo po. Ako po, ang masasabi ko po ay lubos na nagpapasalamat po kaming pamilya sa mga lahat na nag-sponsor, sa mga viewers, saka yung nagmamarathon po ng ni Beyonce kasi kung hindi po dahil sa inyo ay wala po kami sa ganitong sitwasyon na hindi kami magkakaroon ng bahay na malaki. Tapos
Kay Kuya Bal po, nagpapasalamat din kay Kuya Rab, kay Ate Edna, kay Ido po, at siya ang laging kalabtim ni Biancy. Yun. Grabe. Laking pasalamat po namin at ano po, yung And yun guys, tama. Tama lahat po yung sinabi ni Tatay Biran po, yung mga pinasalamatan niya. Hindi niya kinalimutan ang mga viewers dahil dito nga po sa larangan ng social media, dito sa YouTube, kapag ka walang viewers, wala rin kikitain yung yung vlogger. So, doon po nanggagaling kasi yung revenue sa mga nanonood. Hindi man yung panonood pa lang po natin, hindi tayo nag-skip ng ads. Ang laking tulong na po sa sa mga vloggers. And sana nga po ay ganun po ang gawin natin sa mga videos, mga video uploads ng Team Kalingap. Yan ay kina Kuya Bal, Ate Edna, Kalingap Rab. Kapag ka po hindi tayo nag-skip ng ads guys, lalong mas nakakadagdag po yun ng revenue. And ang ibig po sabihin, pag lumaki revenue, mas nadami rin po yung natutulungan or lumalaki yung maibibigay sa kanilang mga beneficiaries. Ganon po yun guys. nakakilala yung anak namin dahil sa lab team. Yan. Yun po. Oh, maraming salamat po talaga sa inyo mga kalingap. And one last question po. Pasok po ba si Edo kung sakali in the near future? Magiging son-in-law? Grabe. Kaya po ba kayo doon? Wala naman pong problema sa amin yan. Yan. Talagang sila ang magkaswerte ng Magkatuluyan. magkatuluyan. Wala naman pong problema sa kasi kami. Grabe. Kung ano yung gusto ng anak namin, doon naman po kami. Support na lang po kami sa anak namin. Yun, putulin ko lang saglit guys. Nagustuhan ko kasi yung sinabi ni Tatay Veran. Siyempre, napanood na natin, narinig natin lahat na okay lang sa kanila kapag sila talaga, ang EDSI talaga ay magkakatuluyan po. At ang sinabi pa niya is sumusunod lang sila sa kagustuhan ng kanilang anak. Pero yun po yung gusto kong linawin, no? At hindi naman po sasabihin yan ni Tatay Veran na sumusunod siya sa kagustuhan ni Biancy kung hindi niya napag-aralan yung kanyang anak na nasa tamang landas o na tinatahak ang tamang landas. Di ba guys? Kasi hindi mo naman susundin yung anak mo sa kagustuhan niya kung alam mo o ramdam mo na nagkakamali na siya. Ibig sabihin si Biancy nasa tamang landas. Kaya, gano'n ang nasabi ni Tatay Vera na susundin lang nila yung kagustuhan ng anak nila. Galing. So, mensahe niyo po para kang Edo, kuya. Ay, kay Ido, ang Grabe. naman sa kanya, kung talagang seryoso siya, ay magtiyaga lang siya. Yun. Kasi Hanggang- di pa kasi legal age si Fiancé. Opo. Tama. Kasi Galing. ako noon nagtiyaga din ng ganyan kahit nagtiis din ako hanggang makuha ko yung Ayos yan. So, true love waits, baga. Right? Nakapaghihintay po yung Ayo. pag-ibig. Correct. Yeah. Ang tunay na pag-ibig ay marunong maghintay. nakusang dating po pati yan. Huwag mong pipilitin na Yan guys, ako, naniniwala po ako dun sa sinabi ni Tatay Beran ngayon na hanapin mo man o hindi ang totoong makakatuluyan mo. Mas marami pa rin nagkakatuluyan sa biglaan na lang dumating. Well, isa na rin po ako dun. Nagkaroon ako ng iba-ibang relasyon before, pero hindi po talaga nagiging successful. Pero yung pinaka-present ko po na relasyon ngayon, bigla na lang dumating, parang magic. Actually, hiniling ko po kay God yun, na sana bigyan niya ako ng isang tao na makakaintindi sa akin at madali ko ring maintindihan. And hindi nagtagal, binigyan po niya ako. So yan, so thank you God. hindi naman talaga sa sa iyo. Yes. Ang ganda. Ang dami din nating natutunan kay Kuya. Maraming salamat po kasi hindi lang po yung yung pagiging ama ang natutunan natin sa kanya, kundi
ano yun, yung karanasan niya po sa buhay. So maraming pong salamat kuya, no. Ito po yung una nating kwentuhan, pero napakasarap, ang gaan-gaan po sa feeling kasi nga winelcome po niya tayo dito. So ayun na po, later po ipapakita ko po or kakasapan po natin yung mother ni Beyonce. Yun. So, grabe guys, no? Ang simple lang po ng mga pinag-uusapan nila. Ang mga pinag-uusapan po nila, pero malalim. Kung talagang pag-aaralan mo yung mga bawat salita na binibigkas po ni Tatay Veran, talagang maraming ibig sabihin. So yun, and salamat na rin kay Ma'am Charlotte kasi dahil sa kanyang pag-interview sa family ni Viancy ay kasama na ako ron sa mga nadagdagan ng kaalaman tungkol po sa pamilya ni Viancy. So yun guys, and sana nagustuhan po ninyo ulit itong ating reaction video na ito. And if ever naman po na nagustuhan nyo, huwag po natin kalimutan mag-thumbs up. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan na talagang ano naman, pakipindot na rin po yung subscribe button and share na rin po. So guys, magkita-kita po tayo ulit sa akin sa sunod na upload and mag-ingat po tayo lahat. God bless and happy Sunday guys. Huwag po natin kakalimutang magbisita sa church ngayong araw na ito. So, bye-bye po muna. Bye.